Ron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlog, Badong Ratilis po. Pag-usapan natin ngayon, ito po, no, siyam na Diskaya firm, no, construction company ni Diskaya. Tinanggalan na po ng lisensya ng pickup. Good news po yan. Ito po yung direktang epekto. Alam niyo po, sa mga hanggang ngayon, no, sa mga hanggang ngayon ay kumo-question sa ginagawa ni Marcoleta. Sinisimplihan lang po kayo niyan. Yung pong mga kunwari na mga Duterte at pero kumo-question sa mga ginagawa ni Marcoleta. Aba, mag-isip-isip po kayo. Malaki na po, dalawang araw pa lang o dalawang beses pa lang po si Marcoleta na nakasalang yung Blue Ribbon, yung investigation niya. Ang laki na po ng epekto. Iisa-isahin po natin yan. Okay, pag-usapan din po natin, ito po, mga red flag po sa budget ng DPWH ngayong 2026. Yung mga isinasalang pa lang, nakita na po ng mga senador. Grabe po, no? So, kahit po nagsalita na si BBM noong SONA, hindi po talaga Hindi na po talaga siya kinikilala ng mga mandurugas, no? Kasi po, talagang walang aksyon Kaya wala po talagang, kumbaga, ano yung pangingilagan nila? Wala naman sila nakikita na ginagawa talaga, no? Ito po, marami pong naging epekto sa tingin ko. Ito pong kaya yung mula po na nag-investigasyon dito si Senator Marcoleta sa Blue Ribbon Committee. Samantalang sa kabila, nagkakagulo pa rin kung imbestigahan ba, sasama ba sa investigasyon si Saldico, si Magalong at kung dito po mga konkreto na, no? Alam po natin yung mangyayari sa kabila, mga pronouncement po lang po ni Chua Nagsimula daw yung problema, yan pong flood control fiasco sa panahon ni Duterte, ayon po kay Chua. Asan ang ebidensya? Alam niyo po, proyekto po yan, hindi po ito confidential fund na confidential, no? Pag sinabi po ninyong may problema sa flood control nung panahon ni Duterte, tignan niyo po. Ipakita niyo sa video, ipakita niyo sa picture. Hindi po yan katulad ng confidential fund na talagang hindi ipapakita sa inyo ni BP Sara dahil confidential. Ito po, hindi po confidential yung flood control. No? Ang dali lang po niyan. May anomalya daw sa flood control kay Tatay Digong. Nagsimula raw yung anomalya sa panahon ni Tatay Digong. Same, paulit-ulit lang kayo. Wala nang naniniwala sa inyo. Bakit? Pumunta kayo ron kung saan may problemang flood control. Sabi kayo na may problema na flood control sa Davao. Hindi ba kayo makapunta sa Davao? Tignan nyo, pakita nyo kung asan yung problema ng Davao na flood control. Ayan yung problema Sabi nyo, merong budget si Pulong. Hindi nyo ba pwedeng sabi ni Pulong, pwede kayong humingi. Hingin nyo, tapos ipakita nyo, eto, ninakaw ni Pulong. Eto yun. So, hindi na po uso yan. Ang uso yung gobernador. Pumunta yung gobernador sa flood control project sa Mindoro, warak agad. May maliit na bakal. Ganun ang pag-expose. Pumunta si Pangulong Marcos sa Bulacan, walang nakitang flood control, samantalang completed na nakalagay. Pumunta si Pangulong Marcos sa isa pang parte ng Bulacan, dumakot ng semento, dinurog sa kamay. Kung sinasabi ninyo na may anomalya sa flood control ni Digong, puntahan nyo, durugin nyo yung semento, pumunta kayo at ipakita nyo ghost project. Pero kung wala po niyan,
Tokis lang yan. Ito po ang katotohanan. 2025 na ngayon. 25, backup ng papel. Ikaw naman, truth matters. Oh. May backup pala na papel, bit hindi ipakita. Oh. Alam mo, truth matters, kayong mga tauhan ni BBM, wala nang naniniwala sa inyo. 2025, tandaan nyo, pinakamasaklap na pagkatalo ng sitting president sa senatorial race. Dahil wala nang naniniwala dyan. Na Duterte pa rin na may kasalanan. May backup si Chua, may backup si Chua. May backup pala eh. Di bakit hindi papuntahin yung may problema nung... Alam nyo kung saan tayo may problema? 2022 to 2025. Backup. May backup si Chua. Bakit ngayon lang? Tagal na lang tinitira. May backup si Chua. Tot nyo. Ang tagal nang tinitira sa mga Duterte. Diyan pa hindi titirahin. Kung totoong may ebidensya, sinampahan na nga na reklamo si BP Sara, hindi masampahan yung mayor. Nakakulong na nga si Digong sa walang katotorang ay sos. Panay kayo may backup. Backup pinagsasabi mo, backup lang pala, yung totoo ang ilabas. Ngayon, ang tagal, Quadcom, alam mo ba kung sino yung naimbestigahan sa Quadcom? Si Duterte. Lumabas ba yan na may anomalya? Pati nga po good, inuugnay kay Duterte. Walang katuturan. Yan pang may ugnayan. Kalokohan yung mga pinagsabi niya. Okay. Dito lang po, sa panahon lang po na to, mapipilitan sila. Actually, inunahan nila si Marcoleta eh. Yung in-expose nila, akala nila mamamatay na yung interest sa investigasyon ni Marcoleta dahil umiikot ng Pangulo, no? Nagpapakita ng mga katiwalian. O, anong problema? Mamaya, sasagutin natin yan lahat. Baka backup dancer. Baka backup dancer yan. Wala na po, hindi nyo na po mapapagalit yung mga tao. Nabigla lang yung mga tao, 125, 11 days lang. Mukhang tanga yung mga media kasi bayaran kayo. Di ba? Sabay-sabay sila nagsabi. 11 days lang, 125,000. Kala mo may anomalya eh. Pinagsabay-sabay lang nila. Ano po ang anomalya? Ito nga, 1.4 billion a day. Yung 11 days na 125, pero problema ng media. Yung 1.4 billion a day, hindi nila pinoproblema. Di ba? Hindi po papel ang importante sa flood control. Sa flood control po, puntahan. Sa papel ba tayo nagulat? Nagulat tayo nung nagpunta si BBM dun mismo sa sinasabi na mayroong flood control project. Tapos pinakita niya wala. Ganun na ngayon, aktualan. Asan ang aktual? Matagal na namin sinasabi yan eh. Tignan nyo yung pinakamalalaking flood control, puntahan nyo kung meron. Okay. Yung nagsasabi po na wala namang silbi yan. Ito po ang mga silbi. Una, napilita mag-resign si Bunoan. Bakit? Pag hindi pa siya nag-resign, sasagutin niya lahat. Di ba? Kaya nga si Vince Dizon na ngayon na nakaupo dyan. Ikalawa, na-epekto po niyan. Biruin nyo, natanggal yung lisensya ng Diskaya. At hindi po titigil ang investigasyon na to kay Diskaya. Siyempre, lahat po yan. At ang ultimate po niyan sa mga kontraktor, sa tingin ko, yung mga kontraktor. Yung mga congressman na kontraktor na pinangungunahan ng dating Appropriation Committee Chairman na si Chua. Na ngayon po ay hindi pumapasok. Is either hindi pumapasok sa Kongreso, okay lang pala yun. Anti-clear. Hanap ka ng hanap kay BP Sara pag nag-abroad. Malaking issue sa'yo. Eto, hindi pumapasok.
Hindi po. Sa tingin ko po, hindi po matutulad kay Napoles lang si Diskaya. Kasi si Napoles na lang ang nakakulong ngayon. Si Dong Gonzales, absent lang sila, walang ano. Hindi pwedeng tanggalin. Si Saldi ko po, ang sinasabi kong ko. Congressman Saldi ko. Ano ba nasabi ko? Ano ba nasabi kong pangalan? Curious lang ako, ano nasabi kong pangalan? Minsan natatawa na rin ako sa sarili ko, mali-mali yung ano yung sinabi kong pangalan? Iba yung kay Chua. Yung kay Chua, yung ano, yung sa, ano raw siya eh. Yung kay Duterte daw nagsimula yan eh. Yun, si Chua pala sinabi ko. Si Saldi ko po, ang hindi na nagpapakita. Paano yan? Paano yan, House of Representative? Okay lang sa inyo? Auntie Claire, hindi mo pupunahin si Saldi ko. Hindi mo sasabihin, umuwi ka na sa Pilipinas at magpaliwanag. Kayo naman talaga. Si Dong Gonzales. Napaka-unfair, di ba? Alam naman po natin lahat na siya po yung appropriation committee. Lahat po ng may problema sa budget, lahat po ng insertion, alam nila ni Grace po. Si Grace po rin, wag niyong paligtasin. Hindi porket hindi contractor si Grace po, ay hindi na siya dapat mag-testify. Dapat po siya mag-testify. Ano-ano yung mga in-insert nila. Kung ayaw niyang madamay, di sabihin niya na si Saldi ko lang nag-insert na mga yan. Okay. Hindi pa nga tapos. Bakit po importante yung kay Diskaya? At saka ano pa po? May lookout bulletin na po ngayon. Alam niyo po, sa totoo marami nang nag-iimbestiga noon eh. Di ba? Wala lang. Tandang-tanda ko nga pinagmamalaki niya ni Ontiveros. Kinakailangan harapin dahil ang alam natin na si Duque daw. Natatandaan ko ganito yung mga dialogue niya ni Ontiveros eh. Kinakailangan daw humarap si Duque. Iniimbestigahan nila yung PhilHealth nung araw. Kasi si Duque ang mastermind ng mafia ba? May term Tapos nung humarap si Duque, kayo po bang mastermind ng mafia dyan sa PhilHealth? Hindi po. Wala nang follow-up question. Munta nga lang. Wala po nangyayari. Marami na po tayong Senate investigation. Lalo na po, marami na tayong investigation sa House of Representatives. Pero wala po nagre-resulta. Kasi ang purpose nila na investigasyon dati, political. Pasamain yung mga Duterte, makasuhan si BP Sara, makasuhan si Tatay Digong. Yun po yung purpose nila eh. Wasakin ng kalaban. Ganto na naman ngayon. 'Di ba? Babaling nila, akala nila Chua, kaya pa nilang gawin yung ginawa nila nun, na lahat ng problema ng Pilipinas, isisisi nila si Duterte. Resounding loss sa 2025 midterm election ang natamo ni BBM sa ganyan taktika. Resounding na pagkatalo. Talo kayo. Pinaka-worst na pagkatalo na isang sitting president sa midterm election. Ang nangyari kay BBM. Tapos gusto nyo pa rin ituloy? Hindi na po. Hindi nyo na po kayang isisi sa mga Duterte yan. Ridon, kumusta na yung paninisi mo sa Dolomite bilang dahilan ng pagbaha? Kinagat ba ng tao? Bakit nyo tinigil? Bakit ninyo tinigil yung paninisi sa Dolomite? Kasi mukha kayong tanga.
Di ba? Dahil mukha kayong tanga. Mukha kayong tanga dahil akala ninyo bobo ang mga Pilipino. Hindi po bobo ang mga Pilipino. Malamang noong araw na ang pinagkukunan ng impormasyon ay yung mainstream media. Nabobo nila ng napakatagal ng panahon ng mga Pilipino. Pero ngayong meron ng mga vlogger na pwedeng magsuri ng kakaiba sa pagsusuri ng mainstream media, hindi nyo na kaya. Halatang halata kasi yung mga mainstream media. Bilyon-bilyon ang pinag-uusapang kurakutan. Bilyon-bilyon ang pinag-uusapan na pagnanakaw sa gobyerno. Ang sisisi ni Clavio, yung babanatan ng mga mainstream media, yung pagta-travel ni BP Sara. Napabalitang bayaran ng media. Magkano, Clavio? Ang wig mo. Magkano ang wig mo? Ikaw talaga, Clavio. Okay, yan po epekto. Biruin mo yan, bilyonaryong diskaya. Natanggalan ng lisensya. Yan po, direktang epekto yan ng Blue Ribbon Committee. Mayroon kagad epekto. May lookout bulletin na sa mga DPWH. Kulang na lang makakasuhan. Makakasuhan na po dapat yan. Dahil nakakahiya po sa gobyerno kung hindi nila kakasuhan. Yung mga pangkaraniwang teacher, sundalo, pulis, bombero. Hindi barbero, bombero. Ano mga pangkaraniwang kawani ng pamahalaan. Pag pumasok sa kasino, mapicturean ka lang na lumalabas ka sa kasino, tanggal ka agad. Etong mga district engineer, labas-pasok sa kasino, ang gaganda ng kotse. Hindi nyo tatanggal, walang kaso. Alam po ng mga tao yan, nanonood sila eh. Kita nyo po yung contrast. Nakikita po natin ngayon sa Kongreso na pinangangalagaan si Saldico. Ayaw mabulgar yung mga kapwa nila congressman. In the first place, kasalanan nyo yan. Gusto nyo palang walang malantad si Saldico. Bakit kayo nag-imbestiga? Hindi naman kayo pinipilit. Okay. Dahil dyan, nasilip na rin. Kasi alam nyo po, hindi nila pwedeng ipaubaya kay Marcoleta lang na si Marcoleta lang sisikat. Wala na silang say ngayon eh. Alam kong gusto nila eh. I-isolate yung Bulacan. Yan yung gimmick nila eh, di ba? I-isolate natin yung Bulacan. Siguro maparusahan yung ilan sa DPWH. Tapos yung Diskaya, total, lantad na yung Diskaya. Pagtuunan na lang natin yung Diskaya. Tapos the rest, absuelto na lahat, di ba? Ganyan yung balak nila nung una eh. Bulacan lang. Bulacan lang, tsaka Diskaya. Okay na. Siguro maapektuhan yung mga Bulacan na DPWH. Hindi po titigil yan si Marcoleta. Hindi nyo kayang kontrolin. Minaliit ninyo, neophyte. Walang magagawa. Minimenos nila si Marcoleta sa simula't simula pa eh. Ngayon, si Bugs Bunny meron. Nanonood tayo nung panahon ni Bugs Bunny, di ba? Lumakay ko dyan eh. If you cannot beat them, join them. Kung hindi nila kaya si Marcoleta, sakin na natin to. Mahirap yan. Aalagwa yung kasikatan ni Marcoleta, maiiwan tayo. Hindi. Yung Davao sa ano yan. Yung Davao, all out dyan yung mga congressman. Pero mapapahiya po kayo eh. Kaya parang click yung confidential funding nyo. Dahil, siyempre, alam nyo confidential fund eh. Alam nyo hindi bubulgar ni BP Sara kung sino yung mga ahente. Di ba? Alam nyo kung sino na ililihim ni BP Sara yung pagkakakailanlan ng mga Mary Grace Piatos eh.
Okay, dahil dyan, etong mga senador, kanya-kanya rin silang kanya-kanya rin silang expose. Ayaw nila masapawan sila ni Marcoleta eh. Kaya, ang nangyayari, sila mismo, yung mga kakampi mismo ni Pangulong Marcos, ang unti-unti na sumisira o nagbibigay ng kredibilidad, nagbibigay ng mga patunay na malawakan talaga itong nagaganap na pagnanakaw sa gobyerno. At sino po maapektuhan yan? Siyempre, ultimately, bagsak niya kay BBM. Pero binabawi nila, gusto nila maging hero si BBM. Kaya lang, paano magiging hero yung mama? Nakita niya na. Yun yung problema pagka gusto mo lang na, yung photo ops lang. Pinakita niya yung flood control, yung ghost flood control project. Pero wala siyang inutos na sampahan, arestuhin. Mapipilitan po silang bumira kasi pag hindi po sila bumira sa mga magnanakaw sa flood control, mahalata po sila na masyado ng mga tao na, putya, pagka impeachment ni Sara Duterte, napunan niya ba wala nang bumibira ngayon sa impeachment? Lahat kasi sa kanila politika kung totoo yung mga akusasyon nila kay BP Sara sa impeachment, halos magpapakamatay ang mga yan, magrarally ang mga yan. Hindi naman. Alam nila, wala nang suporta yung impeachment. Mukha tayong tanga dyan. Sinisigawan lang tayo ng Duterte. 7 lang tayo nagrarally, sisigawan pa tayo ng dumadaan ng Duterte. Mukha tayong tanga. Dito na lang, sakay na lang tayo rito. O kita mo, sumasakay na sila sa flood control. Okay lang sa amin yun. At least, kasama namin kayo. Oo, kasama namin kayo na sinisiraan na si Pangulong Marcos. Okay, ito po yung mga nakita ng mga magigiting na senador, no? Meron pong mga duplication. Ayan po, duplicating items related to flood control project. Yan. Pwede raw po yan. Katulad niya, no? Biruin nyo sa isang proyekto sa Antique. Isang proyekto sa Iloilo. Pareho po. Hanggang sa sentabo, pareho 149,000 million 750,000. Pareho po. Parehong-pareho sukat. Parehong-pareho. Samantalang iba-iba raw po yung terrain. Sabi ni Tulfo, paano magiging Erwin paano magiging pareho dapat ang budget? Magkaibang probinsya, magkaibang terrain. Di na-expose po ngayon na sa ino-offer pa lang ng budget ng NEP na sinasabi nila na walang problema pag NEP lang. Nagkakaproblema pagka sa Kongreso na at Senado. Alam nyo po, kanya-kanyang linis di ba? Insertion yung sinasabi ng iba. Ito naman po, NEP na sinisisi. Kanya-kanya silang banat para maging malinis lang sila. Pero nalalantad po. Can you explain why there is duplication of amounts of flood control projects in Antique and Iloilo? Magkaibang pong magkaibang lugar, magkaibang itsura, pero pareho ang budget hanggang sa ultimong piso. Okay. Alam niyo po ba na ayon kay Lacson, it's around, nagkakahalaga yan ng mga 51 billion approximately. No? Yang mga insertion na yan. 51.82 billion na mga insertion na hindi nila alam kung paano gagamitin. Yung pang magugulo, ang tawag nila vague insertions. Hindi po alam
kung paano po yan, kung hindi nyo po alam kung paano gagastusin yan, meron, ang kahulugan lang po niyan, simple lang. Marami dyan sa pera na yan, ibubulsa lang ng mga magnanakaw. Josephine Pascual, thank you very much sa $3 na pangkape. Ang saya, no? O, isa pang masaya ay eto pa pong pagpunta ng naglabas na po ang DOJ at NBI ng mga lookout bulletin. Request na sa immigration. Lahat po ng mga kontraktor, lalo na yung 15, PERS 15, pati po mga DPWH secretary. Kasi may nagtanong, yung po bang bawal lumabas yung mga DPWH? Nasagot naman po natin, kaya reiterate natin yan, na yung department order ba na yan ay tuloy pa rin kay tuloy pa rin yan kay Vince Dizon. Pag hindi niya po ni-revoke, tuloy pa rin po yan. Okay. Eto na lang po, isa na lang. Sabi ni Attorney Rowena Guanzon, galit na galit si BBM sa mga flood control projects na siya din ang pumirma at binida pa niya noong SONA 2024. Napaka-ironic, no? Okay. Punta po tayo rito kay Auntie Claire. I-clear lang po natin kasi may pantanghali pa tayong edisyon. Pang-almusal na edisyon lang po to. Alam niyo po, si Auntie Claire, PCO, alam niyo kung ano dapat ang trabaho niyo? 'Di ba? Sabi nga ang trabaho dapat ng PCO, pinapatampok yung mga proyekto ni BBM. Pero wala kayong napapatampok, 'di ba? Ikalawa, sa hindi lantaran, talagang ang trabaho dapat ni Auntie Claire, mailihis niya sa issue, no? Malihis niya sa issue yung mga pinag-uusapan. Ang problema, si Auntie Claire nalilihis. Imbis na dalhin niya yung, kita nyo kung gaano hindi ka effective na si Auntie Claire. Kaya dapat palitan niya si Auntie Claire. Kaya lang, hindi natin nihilingin yan dahil masaya tayo na nariyan si Auntie Claire. Kaya lang, pinapakita ko lang po sa inyo na baliktad po yung nangyayari. Imbis na si Auntie Claire ang nakaka-divert ng usapan, dapat nadadivert niya yung usapan kasi banat siya ng banat eh. Hindi na po totoo yun eh. Actually, siya yung nadadivert. Nadadivert yung trabaho niya kasasagot sa mga Duterte. Pera na lang kung yun yung trabaho niya. Kaya lang hindi effective eh. Bakit? Kasi tagasagot ka lang eh. Di ba? Ang may control na ng narrative, mga Duterte na. Mga Duterte vloggers, Duterte. Ang daming beses po nila na tinangka na ilihis yung issue, i-divert yung issue mula sa flood control project. Pero sabi nga natin, hindi natin tatantanan yan. May issue na pagtatangka sila na tungkol sa ano. Ano ba yung mga issue nila? Ang dami na eh. Nakalimutan ko na nga. Yung Keke Buloy, di ba? Kukunin daw ng Amerika, hindi naman pala totoo. Ano pa? Yung kay, ano pa ba mga diversion na ginawa nila? Yan, yung travel ni BP Sara, katulong yan sila Arnold Clavio. Wala rin pumansin. Wala na, focus na ngayon. Wala na po kayong mapapaniwala na mas malalang problema. Tignan nyo alternative nyo Paano kami makaka-divert? Gusto nyong isipin namin na mas malala ang problema ng pagta-travel ni BP Sara kaysa ninanakaw na trilyong piso dito po sa mga flood control project? Katarantaduhay. Ni Cinco nga, walang ginagasto si BP Sara na pera natin eh. Kay Gibo, di ba? Hindi, nauna yung sabong eh. Nauna yung sabongero eh.
Kay Buloy. Yung kay Torre. Yun. Malaki yung kay Torre. Gusto nila i-divert yung kay Torre. Wala rin. Wala. Hindi na kayo effective. Wala nang, hindi nyo na kayang i-divert. Diba? I-divert nyo lang yan. Wala. Hindi na po. Mas nakakasyak po. Wala na pong, kita nyo po nung natutuklasan natin may ghost project, walang ginawa kahit na isang araw. Shocking talaga yun. Binulsa lang nila. Nakakabili yung mga kontraktor ng mga 42 million na halaga ng sasakyan dahil may payong na nagustuhan. Puta, wala na po siya shocking dun. Tapos sasabihin nyo, nag-travel na naman si BP Sara, utot nyo. Ano bang kagulat-gulat dun? Pinalitan na si Torre. Ano ngayon? Isang araw lang pinag-usapan, di ba? Balik na tayo ulit. May away. Isa pang dinadivert nila na walang kumakagat. Imbestigahan daw nila yung pagbili ng baril ni Jovic Remulla. Ano ngayon, mga polis? Dapat ibili ng baril. Tapos. China, yung mga hinarang ng China. Hinarang ba? Sige, tapos na yan. Yung flood control na magnanakaw kayo, yun po yung interesado yung tao. Wala kaming pakialam. Ano ba bago sa pangharang ng China? Di iwasan nyo. Kung ayaw nyo makipagbombahan ng water cannon, umiwas kayo. O kung ayaw nyo iwasan, bombahin nyo rin. Putin. Panay kayo iyakin. Thank you very much. Kay ako OFW I stand for PRRD. Yan. Thank you very much. Ako OFW. Gawin na nating moderator. Ngayon, anong nangyayari kay Auntie Claire? Ikaw ang nadadivert. Hindi mo alam ngayon yung trabaho mo. Yung trabaho mo, pabanguhin si BBM. Wala ka ng silbi kay BBM, hindi siya bumabango sa'yo dahil naging tagasagot ka na lang. Hindi mo ba alam ginagawa ng mga Duterte sa'yo? Nagbibigay talaga ng mga pananalita sila BP Sara para may sagutin ka. Para yung media na imbes na ang trabaho ng media, ng mga bayarang media, pasamain yung mga Duterte at saka i-divert yung mga issue, hindi na nila nagagawa dahil kinakailangan nilang i-cover si Auntie Claire na walang katotoran ng mga pinagsabi. Okay, paano niya po binanatan yung Sarsuela? 'Di ba? Ito muna yung sinabi ni BP Sara. Sabi ni BP Sara, kung seryoso lang talaga ang presidente, tapos na yan isang araw lang. Matuturo niya lahat ng makagagawa ng korupsyon sa budget. Pero well, as you can see, parang ang nanonood tayo ng Sarsuela. Totoo yan Presidente ka, kaya mo yan lutasin ng isang araw. Putya, taon niya na. Taon niya ng problema yung flood control. Buhat nung in-announce niya na meron siyang 5,500 flood control. Doon na po nagsimula ang kanyang problema. Alam niyo po dati, nung panahon ng Undoy, 1 linggo yatang umuulan bago nagkaroon ng bahang Undoy. Pero ngayon po, 30 minutes lang na umambon. Hindi umulan Umambon lang ng 30 minutes. Alam niyo kung bakit? Naniniwala ako doon Kita niyo po yung pag-aaral ng DOST. Mga scientist to Tataasan niyo yung kalsada para ayaw niyong bumaha yung kalsada. Nagkakaroon kayo ng haharangan niyo yung mga ilog kasi para may flood control. Saan dadaan yung mga tubig kung hinarangan niyo? Dahil walang pag-aaral, ang gusto nyo lang may maitayo kayong istruktura. Putya, hindi po nakakatulong yung flood control. Ang conclusion po ng mga scientists, imbis na makatulong sa baha ang flood control, lalong lumalala ang baha dahil sa mga ginawa niyong flood control. Tama po yun. Pwede pong mangyari yun.
Kasi nakikita ko eh. Ganito kalaki yung ilog. Sa gitna nila lalagyan ng flood control. Eh putya, di lulusot kahit saan yun. Oh, anong sagot diyan ni Auntie Claire? Kung seryoso po ang presidente, tapos na yan isang araw lang, sabi ni Pipi Sara. Kaya lang, hindi talaga naman seryoso yan eh. Palabas lang lahat yan, sarsuela lang. Alam niyo sarsuela, di ba? Palabas lang. Ito po ang sabi naman ni Auntie Claire. Ayon kay Auntie Claire, sabi ni Auntie Claire, isang araw lang matatapos ng investigasyon? That is absolutely preposterous. Ang Pangulong Marcos ay hindi po nagsasagawa ng investigasyong alatokhang way. Nirerespeto ng Pangulo ang due process. Nirerespeto ng Pangulo ang human rights. Po dumadaan lahat ang proseso. Lusot na kayo, proseso. Tanong, sino nag-imbestiga sa flood control project? Anong Pangulo? Wala nga kayong tinayong investigative body. Wala po nag-iimbestiga. Anong proseso? Parang ano yan eh, pag nakahuli ka ba ng krimen, di ba ang proseso kasi sinasabi, di ba? Imbestigahan mo yung krimen, tapos magko-conclusion ka, magkakaroon ka ng warrant of arrest bago ka makakapanghuli. Pero meron pong tinatawag, pasado po sa mga batas na warrantless arrest. Ano po yung warrantless arrest? If you are if you are caught committing a crime, kung ikaw po ay nahuli na gumagawa ng krimen, hindi na po kinakailangan na ikaw ay i-warrant of arrest, imbestigahan. Di ba? Halimbawa, pulis, nakita niya yung snatcher, tumatakbo pa. May sumisigaw na snatcher. Isa lang yung tumatakbo. Kahit hindi niya imbestigahan yun, habulin niya yung tumatakbo na yun, malamang yun ang snatcher. Eto po. Nakita ng Pangulo. Asan dito ang flood control? Bakit walang flood control? Yan ba kinakailangan pa imbestigahan? Caught in the act. Imbestigahan mo pa ba yan? Due process pa ba yan? Ipakulong mo na yung contractor niyan dahil kumubra sa gobyerno. Yun yung sinasabi ni BP Sara na isang araw lang pwede. Reviewin niya sino yung nag-insert. Pahuli na yung mga nag-insert na yan. Diba? Wala eh. Kaya yan, huli na sa akto eh. Ano mo, hindi pa ba huli sa akto yun? Mayroon daw flood control dyan. May report na flood control. Completed. Lahat ng pumirma na completed, ipahuli na. Dahil gumawa sila ng krimen. Diba? Ano sinasabi mong mga tokhang-tokhang pa? Nadalaw mo na eh. Pumunta sa naghanap ng presidente ng flood control project. Wala siyang nakita, pero nagbayad tayo. Pahuli mo yung kontraktor. Tapos, pahuli mo yung mga engineer na nakapirma ron. Bakit kayo pumirma na completed? Wala nga kahit isang araw. Kaya hindi ka na uso, Auntie Claire. Ang nililibang mo na lang para lang merong maisulat yung mga bayaran yung media. Hindi ko sinasabi lahat. 99%. Okay. Yan lang po ang ating topic. Pwede na kayo magtanong. Pwede na po kayo